Bakit habang tumatagal, bumibilis malobat ang cellphone mo? Kaka-charge mo lang 100%. Nanood ka ng isang video sa YouTube. Pero napapansin mo, ang 100% naging 90% na. Sinubukan mong mag-social media ng ilang minuto at nakita mo ulit ang battery level, naging 75% na lang. Ang bilis! Isang oras ka pang gumamit hanggang sa naging 20% na lang. Ngayon, inuutusan ka na ng cellphone mo na isaksak mo na ulit ito para i-charge. Napapakamot ka sa ulo. Bakit mabilis nang malobat ang cellphone mo? Ano ba talaga ang nagagawa mong kasalanan? At ano ba ang mismong humihina? Cellphone o battery? Paano nga ba maayos ang cellphone na mabilis nang malobat? Naalala mo pa ba noong bagong-bago pa ang cellphone mo? Bukod sa amoy na bago, kayang tumagal ng battery nito halos buong araw. Pero habang lumilipas ang mga buwan at taon ng paggamit, napapansin mong mas madalas mo na itong i-charge hanggang sa dumating ang panahon na ilang oras pa lang ang lumilipas, low battery na agad. Minsan napapaisip ang iba, ang cellphone ba ang may problema o ang battery? Ang sagot, ang battery mismo ang unti-unting nagbabago. At kahit gaano pa kamahal ang cellphone mo, normal itong nangyayari. Isipin mo ang battery na parang maliit na energy storage. Sa loob nito, may dalawang electrodes na gawa sa magkaibang materyales. Dito nangyayari mga chemical reaction na tumutulong ng gumawa at mag-imbak ng enerhiya. Sa pagitan ng mga ito ay may electrolyte na nagsisilbing daanan ng mga lithium ions o maliliit na particle na gumagalaw sa loob ng battery. Kapag ginagamit mo ang cellphone, lumilipat ang mga lithium ions mula sa isang electrode papunta sa kabila. Ang paggalaw na ito ang nagtutulak sa mga electron na dumaloy sa circuit ng cellphone. Ang pagdaloy ng mga electron ang nagbibigay ng kuryenteng kailangan para gumana ang screen, processor, camera, speakers at iba pang parte ng cellphone. Kapag isinaksak mo naman ang charger, nababaligtad ang proseso. Ginagamit ng charger ang kuryente para itulak ang mga lithium ions pabalik sa pinanggalingan nilang electrode. Dahil dito, muling naiimbak ang enerhiya sa battery at handa na ulit itong magbigay ng kuryente sa susunod na gamitin mo ang cellphone. Paulit-ulit na nangyayari ang prosesong ito sa bawat paggamit at pag-charge. Kaya, bakit nga ba humihina ang battery habang tumatagal? Ganito lang yan. Sa simula, maayos pang naiimbak at naibibigay ng battery ang enerhiya na kailangan ng cellphone. Pero sa tuwing ginagamit at charge ang device, may napakaliit na pagbabago na nangyayari sa loob ng battery. Habang paulit-ulit na ginagamit at charge ang battery, may ilang lithium ions na hindi na nagagamit tulad ng dati. Ang ilan sa mga ito ay napupunta sa ibang chemical reaction sa loob ng battery. Kaya unti-unting nababawasan ang kakayahan ng battery na mag-imbak ng enerhiya. Dahil sa mga pagbabagong ito, unti-unting nababawasan ang kakayahan ng battery na mag-imbak at magbigay ng enerhiya. Kaya kahit pareho lang ang paggamit mo sa cellphone, mas mabilis nang bumaba ang battery percentage kumpara noong bago pa ito. Tinatawag itong battery degradation. Kung iniisip mo kung normal lang to, oo, ang lahat ng ito ay normal lang sa phone battery. Kaya huwag agad magpanik kung napapansin mong mas mabilis nang malobat ang cellphone mo. Hindi rin ito nangangahulugang pangit ang brand na gamit mo. Lahat ng rechargeable lithium-ion batteries ay unti-unting humihina habang ginagamit at paulit-ulit na charge. Nagsisimula ang pagbabagong ito sa unang paggamit pa lang ng battery. Pero napakaliit lang ng epekto kaya hindi ito agad napapansin. Para sa karamihan ng smartphone users, mas nagiging kapansin-pansin ang pagbawas ng battery life pagkalipas ng ilang taon ng normal na paggamit. Pero maaari itong mangyari ng mas maaga o mas matagal pa depende sa kung paano inalagaan ang cellphone. Tama ang narinig mo. Depende ang paghina ng battery ng cellphone. Napapansin mo bang umiinit ang cellphone kapag naiwan sa loob ng sasakyan o matagal nang ginagamit sa ilalim ng araw? Kapag umiinit kasi ang battery, nadadagdagan ng energy ng mga particles sa loob nito, kaya mas mabilis silang gumagalaw at bumibilis sa mga chemical reactions. Dahil dito, mas mabilis ding nasisira ang mga materyales na tumutulong sa normal na pagtakbo ng battery. Kaya unti-unti itong humihina. Kaya hanggat maaari, huwag mong iiwan ang cellphone na nakabilad sa araw at lalong-lalo na, huwag mo tong iiwan sa loob ng microwave. Naku! Ganito rin ang epekto ng sobrang lamig, pero sa ibang paraan. Kapag masyadong malamig ang paligid, bumabagal ang paggalaw ng mga lithium ions sa loob ng battery. Dahil dito, mas nahihirapan ang battery na magbigay ng enerhiya. Kaya maaaring mas mabilis bumaba ang battery percentage o bumagal ang performance ng cellphone. Kaya kung pupunta ka sa malamig na lugar, halimbawa kung mag-snow skiing ka, normal lang kung mapansin mong mas mabilis malobat ang cellphone. Kapag bumalik na ito sa normal na temperatura, kadalasan ay bumabalik din sa normal ang performance ng battery. Pero kung paulit-ulit na nalalantad ang battery sa matinding init o sobrang lamig, maaari nitong mapabilis ang battery degradation.
Hindi lang sa matinding init ng panahon nanggagaling ang sobrang init ng battery. Kahit habang nagcha-charge, normal lang na bahagyang uminit ang cellphone. Pero kapag naiipon ng init, halimbawa dahil makapal ang phone case o nasa ilalim ito ng unan o kumot, mas nahihirapan itong lumamig. Dahil dito, mas tumataas ang temperatura ng battery na maaari ring magpabilis ng battery degradation sa paglipas ng panahon. Totoo rin na ang madalas na pagpapaabot sa 0% ng battery kapag tuluyan nang nag-off ang cellphone o ang madalas nating tawaging na-drain na ay maaaring magpabilis ng battery degradation. Kung napapansin mong malapit nang maubos ang battery, halimbawa nasa 20% na lang, mas maigi na i-charge mo na ito. Ang lithium-ion battery kasi mas na-stress kapag paulit-ulit na umaabot sa 0%, kaya maaari itong mas mabilis na humina sa paglipas ng panahon. Ngayon, isa ka ba sa madalas iwan naka-charge ang cellphone magdamag? Noong panahon ng mas lumang smartphones, mas malaking concern ito. Pero sa maraming modern smartphones ngayon, may mga feature tulad ng adaptive charging o optimized battery charging. Kapag malapit nang mapuno ang battery, automatic na ina-adjust ng cellphone ang pag-charge para hindi ito manatiling nasa 100% ng matagal. Dahil mas mabilis humihina ang lithium-ion battery kapag matagal itong nasa napakataas na charge percentage. Kaya kung may ganitong feature ang cellphone mo, hindi na ganoon kalaking problema ang overnight charging. Halimbawa, sa iPhone, pwede ring limitahan sa 80% ang pag-charge para mapabagal ang battery degradation. Pero medyo nakakainis ding isipin. Ayaw sa mainit, ayaw sa malamig, ayaw madrain, ayaw rin masobrahan sa charge. Ang daming ayaw, no? Bakit hindi na lang gumawa ang mga manufacturer ng cellphone ng battery na walang masyadong arte? Ganito yon. Hindi naman talaga sa inag-iinarte ang battery. Ang lithium-ion batteries kasi ay kailangang balansehin ang maraming bagay ng sabay-sabay. Halimbawa, kung gusto mong mas maraming enerhiya ang mailagay sa maliit na battery, mas nagiging sensitibo ito sa init. Kung gusto mo naman ng battery na mas matibay at mas tumatagal, ay maaaring mangailangan ng ibang design o materyales. Sa ngayon, hindi pa madaling gumawa ng battery na maliit. Matagal malobat, mabilis mag-charge, at matibay ng sabay-sabay. Ang ginagawa ng mga manufacturer ay hinahanap ang pinakamagandang balanse para sa pang-araw-araw na paggamit. Kaya kung gusto mong mapahaba ang buhay ng battery mo, iwasan ang mga bagay na pwedeng magpabilis ng battery degradation. Silipin mo rin paminsan-minsan ang battery health para makita kung normal pa ang kondisyon ng battery. Hindi kailangan mag-overthink sa kada 1% na bawas dahil normal lang na unti-unti itong bumaba habang ginagamit ang phone. Sa maraming smartphones, makikita rin sa settings ang battery health at kung aling mga app ang pinakamalakas na kumonsumo ng battery. At tandaan, ang battery ay isa ring consumable na bahagi ng cellphone. Kaya kapag umabot na sa puntong hindi na nito kaya magbigay ng sapat na battery life, maaari na itong palitan. Kaya kung napapansin mong mas mabilis nang malobat ang cellphone mo, hindi ibig sabihin na may depekto agad ito. Kadalasan, senyales lang ito ng natural na pagtanda ng rechargeable battery. Kung gusto mong mas mapahaba ang buhay nito, sundin ang mga rekomendasyon ng manufacturer. Pero sa huli, nasa iyo pa rin ang desisyon kung paano mo gustong gamitin ang cellphone mo. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang epekto ng bawat ginagawa mo. Dahil tulad ng halos lahat ng bagay, habang ginagamit, unti-unti rin itong naluluma. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.